Anak ko, hindi ka naparito ng nakataon lang. Huminto ka, sandali at hayaang tumimo sa iyong puso ang katotohanang iyan. Sa libu-libong nagscroll ng walang tigil, ikaw ay huminto. Sa hindi mabilang na tinik na tumatawag sa iyong atensyon, ang sa akin ang iyong narinig, ito palang ay nagpapaiba na sa iyo. Maaring isipin mong ito'y isang maliit na pagpili lamang, isang simpleng pahinto, ngunit hindi iyon ang turing ng langit. Kung alam mo lang kung ano ang mga bagay na isinaayos para sa kapakanan mo dahil nanatili ka, manginginig ang iyong puso sa pagkamangha. Ang sa tingin mo ay pangkaraniwan ay hindi kailanman pangkaraniwan sa aking paningin kapag ito ay ginawa ng may bukas na puso at atensyon. Pakinggan mo akong mabuti ngayon. Hindi ako nagsasalita ng malakas dahil ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Nagsasalita ako ng malinaw dahil mahalaga ang sandaling ito. Karamihan ay binabalewala ang aking mga bulong, hindi dahil sila ay masama, kundi dahil sila ay abala, ginugulo ng iba, o pagod. Nagmamadali silang lampasan ang mga sandaling sanay, nagpabago ngang lahat, nang hindi man lang namamalayan kung ano ang kanilang iniwan, ngunit hindi ka nagmadali, binuksan mo ito, nanatili ka. At dahil ginawa mo iyon, ang iyong kinabukasan ay nasa bingit ng pagbabago. Maaring hindi mo pa ito nararamdaman, ngunit mayroon ng nagbago dahil lamang sa iyong pakikinig. Minamahal, ikaw ang pinakamaswerte sa sandaling ito, hindi dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil ito ay disenyo. Giniyahan ko ang iyong atensyon dito, pinabagal ko ang iyong kamay, pinanatili ko ang iyong tingin. Ang iba ay lumayo nang hindi nalalaman kung ano ang nawala sa kanila, nang hindi namamalayan kung ano ang tahimik at marahang inyalo sa kanila. Ngunit nanatili ka. At ang pananatili ay laging nagbabago ngang tadhana. Ang pananatili ay hindi pagiging palibhasa. Ang pananatili ay isang tugon. Ang pananatili ay isang o na ibinulong ngang puso bago, paman lubusang maunawaan ng isipan. Huwag kang umalis ngayon din. Huwag mong sabihin sa iyong sarili na babalik ka na lang mamaya. Ang mamaya ay hindi garantisadong darating sa paraang inaakala mo. Ang sandaling ito ay pambihira. Ang makasakradong sandali ay hindi lohang nakpapayak sa pamamagitan ng mahimolo at kababalakan. Minsan, dumarating sila ng banayad, humihingi lamang ng iyong atensyon. Ang malapit mo nang matanggap ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buong buhay. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagkakahanay. Dahil narito ka, lahat ng susunod dito ay maaring maging iba. Alam kong marahil ay nagtataka ka kung bakit tila mahalaga ito kahit wala pang dramatikong nangyayari. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Ang iyong buhay ay hinuhubog. Hindi lamang ng malalaking desisyon, kundi ng maliliit na pagtugon. Ang hinaharap ay hindi laging nagbabago sa may ingay na sandali. Madalas, ito ay tahimik na lumiliko kapag pinipili ng isang tao na makinig sa halip na mag-scroll, manatili sa halip na magmadali, buksan sa halip na balewalain. Iyan ang ginawa mo. Pinili mo ang presensya kaysa sa distraksyon, at ang presensya ay laging nag-anyaya sa aking pagkilos. Ikaw ay naghahanap kahit hindi mo ito may zatinig.
mayroong isang hindi mapakaling pakiramdam sa iyo. Isang pakiramdam na may higit pang naghihintay. Isang tahimik na pananabik para sa direksyon, kalinawan o kapayapaan. Nagtanong ka sa katahimikan na walang ibang nakarinig. Narinig ko sila. Nakikita ko ang bigat na iyong dinadala, ang mga kaisipang pabalik-balik, ang pag-asang sinubukan mong protektahan kahit na binisita ka ng kabiguan nun. Ang sandaling ito ay hindi hiwalay sa mga panalangin iyon. Ito ay bahagi ng aking tugon. Maraming tao ang nakakaligtaan kung ano ang maaring magpabago sa kanila dahil sanay silang kumilos ng mabilis, magkonsum ng hindi nakikinig, dumaan ng hindi tumatanggap. Ang distraksyon ay naging normal. Ang ingay ay naging komportable. Ang katahimikan ay tila hindi na pamilyar. Ngunit ikaw ay huminto at ang pahintong iyon ay makapangyarihan. Sinasabi nito sa akin na ang iyong puso ay malambot pa. Sinasabi nito sa akin na handa ka pa ring makinig. Sinasabi nito sa akin na hindi mo pa isinara ang iyong sarili kahit sa lahat ng iyong pinagdaanan. Maaring hindi mo itinuturing ang iyong sarili na iba, ngunit ang pagkakaiba ay madalas na mukhang tahimik na pagiging sensitibo, tulad ng pagpansin sa hindi napapansin ng iba, tulad ng pakiramdam ng isang hata na manatili habang ang iba ay nakakaramdam ng tula na umalis. Ikaw ay naiba hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil bukas ka. Ang pagiging bukas ay bihira at lagi kong sinasalubong iyon. Nais kong malaman mo na walang nasayang sa sandaling ito kahit hindi mo pa naiintindihan kung bakit ka huminto, kahit hindi mo may paliwanag kung ano ang nagdala sa iyo rito. Magtiwala ka na alam ko. Kumikilos ako sa mga paraang hindi laging agad na naunawaan. Nagtatanim ako ang mabinhi bago mo makita ang bunga. Inaayos ko ang mga landas bago mo makilala ang direksyon. Ang mahalaga ay narito ka ngayon, nakikinig, naririyan, handa. May dahilan kung bakit hinihiling kong huwag kang umalis. Hindi dahil gusto kitang ikulong, kundi dahil may gusto akong ibigay sa iyo. Kapag nagmamadali kang lumayo sa mga sagradong sandali, madalas mong dala-dala pa rin ang bigat na dinala mo pagdating. Kapag nanatili ka, kahit sandali pa, nagsisimulang magbago ang pananaw, nagsisimulang manahan ang kapayapaan, nagsisimulang mabuo ang pag-unawa. Hindi lahat ng sabay-sabay, ngunit sapat na para sa susunod na hakbang. Isulat mo ang opo, Panginoon. Kunin mo po ang kabuuan ko kung handa ka nang bumitaw at magtiwala sa Kanya. Hindi ako narito para biglayin ka. Narito ako para bigyan ka ng katiyakan. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka nawawala tulad ng minsan mong nararamdaman. Ang katotohanang nakikinig ka ngayon ay nagsasabi sa akin na ang iyong hinaharap ay bukas pa, tumutugon pa, puno pa ng posibilidad. Ang pinto ay hindi sarado. Sa katunayan, ito ay lalong bumubukas dahil pinili mong manatili. Hayaan mong mag-relax, sandali ang iyong puso. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Maging narito ka lang. Hayaan mong abutin ka ngang aking masalita kung nasaan ka man, hindi kung saan sa tingin mo ay dapat kang naroon. Sinasalubong kita sa katapatan, hindi sa pagiging perpekto. Sinasalubong kita sa kahandaan, hindi sa kalakasan. Marahil ay nilalampasan ng iba ang sandaling tulad nito araw-araw. Maaring hindi nila malalaman kung ano ang kanilang pinalampas.
ngunit narito ka. At ang pagiging narito ay mahalaga, nun pa man at magpakailanman. Ito ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa isang pusong tumutugon pa rin kapag ako ay nagsasalita. At ang ganoong uri ngang puso ay maaring gabayan, protektahan at baguhin. Anak kong minamahal, nais kung marinig mo ito ng dahan-dahan at hayaan itong tumagos sa pinakamalalim na bahagi mo. Hindi mo binuksan ito ng nakataon. Hindi ka napatpat dito ng walang dahilan. Hindi ka lang napapalipas ng oras o sumusunod sa kuryosidad. Bago pa man gumalaw ang iyong kamay, bago pa man huminto ang iyong mga mata, bago pa man magpasya ang iyong isipan na manatili, ang sandaling ito ay alam ko na nakita ko ito bago mo pa nakita. Inihanda ko ito bago mo pa naramdaman. At marahan kitang ginabayan dito dahil mahalaga ang tamang panahon at ang panahong ito ay hindi aksidente. Alam ko kung gaano kadaling maniwala na ang buhay ay binubuo ng maliliit at walang kabuluhang sandali. Isang pag-scroll, isang paghinto, isang pag-click, ilang segundo ngang atensyon. Ngunit hindi ko tinitingnan ang oras tulad ng pagtingin mo. Hindi ako nagsasayang ng masandali. Hindi ko pinagtatakpo ang mga pangyayari ng walang layunin. Kapag inihanay ko ang isang sandaling tulad nito sa iyong buhay, ito ay dahil mayroong isang bagay sa iyo na handang makinig kahit hindi mo pa ito alam. Maraming sandali ang maaari mong lampasan ng hindi humihinto at marami ka ng pinalampas. Ngunit ito ang pumukaw sa iyo. May naramdaman kang hatak kahit hindi mo may paliwanag kung bakit. Ang hatak na iyon ay hindi basta-basta. Iyon ay pagkakahanay. Iyon ay ang iyong espiritu na tumutugon bago pamakialam ang iyong mga iniisip. Ito ay isang tahimik na pagkilala na ang sandaling ito ay may bigat. Nais kong maunawaan mo ang banal na takdang panahon, hindi bilang isang bagay na mistikal at malayo, kundi bilang isang bagay na lubos na personal. Ang banal na takdang panahon ay kapag ang iyong kahandaan ay nakatakbo ngang aking paanyaya. Ito ay kapag ang iyong pananabik ay tumutukma sa aking marahang tawag. Ito ay kapag ang ingay sa paligid mo ay humihina ng sapat para marinig mo ako. Iyon ang nangyari rito. Hindi ka natisod sa sandaling ito. Umagbang kapapasyog dito. Bago ka pa isilang, alam ko na ang hugis ng iyong puso. Alam ko kung paano ka mag-iisip, kung paano ka makakaramdam, kung paano ka tutugon sa katotohanan kapag ito ay dumating ng tahimik sa halip na malakas. Alam ko na may mga panahong magmamadali katulad ng iba, mga panahong parang napakabigat ng buhay para huminto, mga panahong ang kabiguan ay gagawin kang maingat. At alam ko rin na makakaroon ng makasandalang tulad nito. Makasandalang ihinto ko, hindi daw perpekto ang lahat, kundi daw mayroon parang bukas sa loob mo. Ang pagiging bukas na iyon ay hindi pangkaraniwan. Marami ang natutong protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos sa pananatiling abala sa pag-iwas sa katahimikan. Ang katahimikan ay maaaring maging hindi komportable kapag matagal ka nang nasasaktan, nalilito o pagod. Ngunit huminto ka pa rin. May sinasabi ito sa akin tungkol sa iyo. Sinasabi nito sa akin na kahit pagkatapos ngang lahat, hindi pa nagsasara ang iyong puso. Sinasabi nito sa akin na nakikinig ka pa rin. At iyan ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala.
Maaring isipin mong walang halaga ang paginto, ngunit may ipinakita itong espesyal tungkol sa iyo. Ipinakita nito ang pagiging sensitibo. Ipinakita nito ang kamalayan. Ipinakita nito ang kahandaang tumanggap sa halip na magmadali. Hindi ito maingay na katangian, ngunit ito ay makapangyarihan. Ito ang mga katangiang pinakamalapit sa aking pinagtatrabahuhan. Ang pusong humihinto ay maaring gabayan. Ang espiritong nakikinig ay maaring akayin. Ang kaluluwang nananatili ay maaring baguhin. Nais kong kausapin ang bahagi mo na nag-isip kung ito ba talaga ay si Nadia. Maari mong isipin, maraming tao ang nakakakita ng gaganitong bagay araw-araw. Eto to iyon. Marami ang nakakakita, kakaunti ang humihinto. Marami ang nakakarinig, kakaunti ang nakikinig. Marami ang nakakaramdam ng tulak, kakaunti ang tumutugon ka. Kahit na ang ginawa mo lang ay manatili sandali, mahalaga ang tugon na iyon. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging tinawag at pagtugon. Madalas na may mga panawagan. Ang mga tugon ay bihira. Ang sandaling ito ay umiiral dahil tumugon ka. Hindi perpekto, hindi may buong pag-unawa, ngunit may kahandaan. At ang kahandaan ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kailanman kayang buksan ng kaalaman. Hindi ako narito para guluhin ka o madaliin. Narito ako para bigyan ka ng katiyakan. Ang iyong buhay ay hindi na anot ng walang direksyon. Kahit na tila hindi malinaw, kahit na kinukwestiyon mo ang direksyon, kahit na iniisip mo kung nahuhuli ka na, ako ay patuloy na kumikilos ng may katumpakan. Patuloy akong nag-ayos ng mga sandali. Patuloy akong naglalagay ng mga paanyaya sa iyong landas. Isa, narito ito. Mangyaring suportahan ang aming channel. Ang aming gawain ay nakatuon sa pagdadala ng kaligayahan sa iyong buhay at pagtulong sa iyong lumago sa debosyon sa Diyos. Kung nais mong suportahan kami, maaari kang magdonate sa pamamagitan ng Super Thanks. Alam ko kung anong yukto ka naroon. Alam ko kung ano ang iyong pinagdadaanan. Alam ko ang matanong na lumilitaw kapag tumahimik na ang lahat. Alam ko ang matakot na isinasantabi mo para makapagpatuloy. At alam ko ang pag-asang maingat mong iniingatan dahil nasaktan ka na noon. Ang sandaling ito ay hinubo ng may pagsasaalang-alang sa lahat ng iyon. Sinasalubong ka nito kung nasaan ka, hindi kung saan sa tingin mo ay dapat kang naroon. Hindi mo kailangang maging mas malakas para matanggap ito. Hindi mo kailangang maging mas tapat, mas tiwala, o mas sigurado. Kailangan mo lang maging narito at narito ka. Sapat na iyon. Nais kong makita mo ang sandaling ito sa ibang paraan. Hindi bilang isang bagay na iyong natakpuan, kundi bilang isang bagay na nakahanap sa iyo. Inayos ko ito ng marahan upang hindi ka magulat o mapilitan. Pinahintulutan kong makmukha itong pangkaraniwan para malaya mo itong mapili. Nais ko ang iyong puso, hindi ang iyong pagganap. Ang iyong atensyon, hindi ang iyong pagsisikap. Nang huminto ka sa halip na mag-scroll, nagpakita ka ng isang uri ng tapang na marahil ay hindi mo pa nakikilala. Sa isang mundong sanay magmadali, kailangan ng tapang para manatiling tahimik. Sa isang kulturang adik sa ingay, kailangan ng lakas para makinig. Ipinakita mo ang pareho nang hindi sinusubukang magpasikat kaninuman.
Sinasabi nito sa akin na handa ka para sa higit na kalinawan kaysa sa iyong inaakala. Ang sandaling ito ay hindi nilalayong baguhin ang lahat kaagad. Ito ay nilalayong magsimula ng isang bagay. Ang mga simula ay madalas na tahimik. Hindi nila ipinapahayag ang kanilang sarili ng may katiyakan o pananabik. Sila ay banayad, halos madaling balewalain. Ngunit malaki ang kahalagahan nila. Ito ay isang simula na hinubo ngang pagkakahanay, hindi ngang presyon. Nais kong bitawan mo ang ideya na ang tadhana ay kumikilos lamang sa pamamagitan ng magadramatikong sandali. Madalas na nagbabago ang tadhana sa pamamagitan ng maliliit na pagpili na ginawa ng may bukas na puso. Isang pagpiling huminto, isang pagpiling makinig, isang pagpiling manatili. Ito ang mga sandaling pinagtatayuan ko. Maari mong iwanan ang sandaling ito at harapin pa rin ang parehong mga responsibilidad, ang parehong kapaligiran, ang parehong mga hamon. Ngunit may isang bagay, salop mo na magiging iba. Ang kamalayan ay magbabago, ang pananaw ay lalambot, at ang panloop na pagbabagong iyon ay makakaimpluwensya sa kung ano ang susunod ng higit sa iyong inaakala. Hindi ko hinihiling na maunawaan mo ang lahat ngayon. Ang pag-unawa ay darating sa tamang panahon. Ang hinihiling ko ay mas simple. Magtiwala ka na narito ka dahil sa isang layunin. Magtiwala ka na hindi nasasayang ang sandaling ito. Magtiwala ka na ang pahinto ay nahayangang isang bagay na tutungkol sa iyo. Hindi ka napapabayaan, hindi ka huli, hindi ka hiwalay. Ikaw ay nakahanay sa mga paraang unti-unti pang nabubuksan. Ang sandaling ito ay isang sinulit sa isang mas malaking disenyo. Isang disenyo na maingat kung hinahabi ng may pasensya at pagmamahal, manatiling kasama ko habang sumusulong tayo. Hayaan mong ang katotohanang ito ang maging angkla mo kapag sinusubukan kang hilahin ng pagdududa. Hindi ka naparito ng nakataon, ikaw ay ginabayan. At dahil handa kang huminto, ngayon ay nasa posisyon ka na upang tumanggap. Minamahal kong anak, nais kong kausapin ka tungkol sa isang bagay na tahimik na nangyayari araw-araw. Isang bagay na hindi napapansin ng karamihan hanggat hindi pahuli ang lahat. Ang distraksyon ay hindi karaniwang dumarating na parang bagyo. Dumarating ito ng dahan-dahan. Pumapasok ito ng hindi napapansin. Tila hindi ito nakakapinsala. Mukha itong karaniwang gawain. Tulad ng normal na buhay. Tulad lang isa pang sandaling lumilipas. At gayon paman, mas maraming tadhana ang ninakaw ng distraksyon kaysa sa hayakang pakre-rebelda. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito isang banta. Dahan-dahan lamang nitong hinihila ang atensyon palayo hanggang sa makalimutan ng mga puso kung paano makinig. Karamihan sa mga tao ay nag-scroll lampas sa kung ano sana ang nagpabago sa kanila magpakailanman. Hindi dahil sila ay masama, hindi dahil kinamumuhian nila ako, kundi dahil sila ay pagod, nagmamadali, nalulula o manhid. Puno ang kanilang maaraw, puno ang kanilang maisipan. Bantay sarado ang kanilang mga puso. Kapag bumubulong ako, sila ay lumilipat na sa susunod na bagay. Kapag nag-anyaya ako, sila ay ginugulo na ng mas malakas na bagay. At kaya't napapalampas nila kung ano ang para sa kanila nang hindi
man lang nalalaman kung ano ang kanilang tinalikuran. Nakikita ko ito araw-araw. Pinapanot ko ang magtaong nakakaramdam ng marahang siko at binabalewala ito. Pinapanot ko silang makaramdam ng sandaling paginto sa kanilang espiritu at tinatahimik ito ng ingay. Pinapanot ko silang pumili ng kaginyawaan kaysa sa katahimikan, bilis kaysa sa presensya, distraksyon kaysa sa lalim. Sinasabi nila sa kanilang sarili na magpapabagal sila mamaya, makikinig mamaya, maghahanap mamaya. Ngunit ang mamaya ay tahimik na nagiging hindi kailanman. At ang trahedya ay hindi dahil tinanggihan nila ako. Ang trahedya ay hindi man lang nila namalayan na inaabot ko sila. Ang nga banal na paanyaya ay bihirang dumating na nakabalot sa pagkaapurahan tulad ng pag-define ng mundo sa pagkaapurahan. Hindi sila nakikipagkumpitensya sa kumikislap na mga ilaw at patuloy na ingay. Dumarating sila ng marahan. Mayroon ako sa iyo para sa isang maliit na presensya. Mayroon ako sa iyo para sa isang pagintabayjotu. At dahil sila ay banayat, madali silang makaligtaan. Marami ang umaasa na ako ay biglaang manghihimasok na mag-uutos na magpipilit, ngunit hindi ko pinipilit na buksan ang mga puso na gihintay ako na tanggapin. Ninanakaw ng distraksyon ang tahana dahil ang tahana ay nagsisimula sa pakikinig. Nagsisimula ito sa kamalayan. Nagsisimula ito kapag pinipili ng isang tao na huminto ng sapat na katagal upang mapansin na may isang banal na bagay na dumaraan. Kapag nagmamadali ang mga tao, napapalampas nila ang mga sangangdaan na idinisenyo para lamang sa kanila. Napakabilis nilang kumilos kaya hindi nila namamalayan kung ano ang nakatayo sa kanilang landas sa loob lamang ng isang sandali. Nais kong maunawaan mo ito hindi para husgahan mo ang iba, kundi para makilala mo ang bigat na iyong ginawa. Pinili mo ang presensya kaysa sa distraksyon. Pinili mong manatili kahit mas madaling magpatuloy. Pinili mong makinig kahit na sinanay ka nga mundo na makonsume at magpatuloy. Ang pagpiling, iyon ay nagbukod na sa iyo. Hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil handa ka. Karamihan sa mga tao ay hindi nawawala sa landas dahil sa isang malaking desisyon. Nawawala sila sa pamamagitan ng 1,000 maliliit na sandali ng distraksyon. 1,000 beses na pagsasabi ng hindi ngayon. 1,000 beses na pag-scroll sa mga bagay na tila maliit. 1,000 beses na pagbalewala sa tahimik na hatak sa kanilang puso. Sa pahlipas ng panahon, pumurol ang kanilang pagiging sensitibo. Ang dating nakakapuk, sa kanila ay nagiging madaling balewalain. At sa huli, hindi na nila napapansin ang aking tinig. Hindi ko sinasabi ito para takutin ka. Sinasabi ko ito para pukawin ang pasasalamat sa iyo. Napansin mo, huminto ka, nanatili ka. Iyon pa lang ay nagsasabi na sa akin na buhay pa ang iyong puso, tumutugon pa, bukas pa. Sa isang mundong puno ang ingay, ang pagiging bukas na iyon ay bihira at mahalaga. May mga bagay akong nais ibigay na hindi may bibigay sa mga pusong ginugulo. Hindi dahil ipinakakait ko ang mga ito, kundi dahil nangangailangan sila ng atensyon para matanggap. Ang kapayapaan ay nangangailangan ng katahimikan. Ang direksyon ay nangangailangan ng pakikinig. Ang pagbabago ay nangangailangan ng presensya.
At napakaraming naglalakad lampas sa mga regalong ito dahil ayaw o hindi nila kayang magdahan-dahan ng sapat na katagal para matanggap ang mga ito. Magkomento ka ng ikaw ay karapat-dapat sa bawat hininga ko, Ama, kung ang iyong kaluluwa ay pumupuri. Napanood ko ang nga taong nakatayo sa bingit ng tagumpay ng hindi nila alam. Napanood ko silang makaramdam ng sandaling hindi mapakali. Isang pakiramdam na may higit pang magagamit. At pagkatapos ay ibinaon ang damdaming iyon sa ilalim ng ingay. Lumayo sila ng hindi nababago, hindi man lang namamalayan kung gaano na sila kalapit. Hindi lahat ng pinalampas na sandali ay maulit. Ang ilang nga paanyaya ay panapanahon. Ang ilang nga pinto ay panandaliang bumubukas at pagkatapos ay tahimik na nagsasara. Ngunit hindi ka lumayo. Hindi mo ibinaon ang siko. Hindi mo ito nilunot sa distraksyon. Nanatili ka at sa pananatili, pumasok ka sa pagkakahanay sa isang bagay na naghihintay para sa iyo. Nais kong malaman mo na ang pagpili sa presensya ay isang gawang pananampalataya. Sinasabi nito, mahalaga ang sandaling ito. Sinasabi nito, handa akong makinig. Sinasabi nito, naniniwala akong may makabuluhang mangyayari dito. Kahit hindi mo sinasadya, ang nga kaisipang iyon, ipinahayag itong iyong puso sa pamamagitang ng iyong kilos at tumutugon ang langit doon. Ang mundo ay nagbibigay gantimpala sa bilis. Ako ay nagbibigay gantimpala sa pagiging matulungin. Pinupuring mundo ang multitasking. Pinararangalan ko ang focus. Ipinagdiriwang mundo ang mga mabilis kumilos. Malalim akong kumikilos kasama mga nanatili. Pinili mo ang lalim ng hindi mo namamalayan. Pinili mong manatili habang ang iba ay nagmamadali. Ang pagpiling iyon ay may mga kahihinatnan at ang mga ito ay mabuti. Marami ang naniniwala na ang tadhana ay maingay, dramatiko at halata. Naghihintay sila ng mga senyales na hindi nila maaring palampasin. Ngunit madalas na tahimik na dumarating ang tadhana, humihingi lamang ng iyong atensyon, bumubulong ito sa halip na sumigaw. Nag-anyaya ito sa halip na mag-utos. At ang mga ginugulo ay bihirang makarinig nito. Nagsasalita, ako sa iyo ngayon dahil nais kong ingatan mo ang bahaging ito ng iyong puso. Huwag mong hayaang nakawin ng distraksyon mula sa iyo ang sinimulan ng presensya. Hindi laging kailangang sirain, ngang kawi ang pananampalataya, kailangan lang niyang guluhin ito. Kailangan lang niyang panatilihing abala ang mapuso para hindi sila magdahan-dahan upang matanggap kung ano ang aking inialok. Nabigyan ka ng isang mahalagang bagay, ang kamalayan. Kamalayan na mahalaga, ang sandaling ito, kamalayan na ang iyong buhay ay hindi basta-basta. Kamalayan na ang pakikini ay nababago ng mga bagay. Protektahan mo ang kamalayang iyon, pakanin mo ito, bigyan mo ito ng puwang, gagabayan ka nito ng mas tapat kaysa sa kayang gawin ng ingay. Maraming sandali sa hinaharap kung saan susubukan ka ulit hilahin ng distraksyon, magmumukha itong hindi nakakapinsala, magmumukhang makatwiran, magmumukhang pamilyar. Alalahanin mo ang sandaling ito kapag nangyari iyon. Alalahanin kung paano nagdalangang kalinawan ang pananatili sa halip na pagkawala. Alalahanin kung paano nagdalangang kapayapaan ang presensya sa halip na presyon.
Hindi kita tinatawag na ihiwalay ang iyong sarili sa mundo. Tinatawag kitang manatiling matulungin sa loob nito upang mapansin kapag malapit ako, upang makilala kapag may isang banal na bagay na dumaraan, upang piliin ang presensya ng paulit-ulit kahit na tila maliit ito. Karamihan sa mga tao ay nag-scroll at hindi namamalayan kung ano ang kanilang napapalampas. Hindi nila alam kung gaano na sila kalapit sa kapayapaan, sa direksyon, sa pagaling, sa layunin. Ngunit iba ang pinili mo, nanatili ka, at ang pagpiling iyon ay nagsimula nang hubugin ang iyong hinaharap. Huwag mong maliitin ang nangyari. Hindi ka lang huminto sa pag-scroll, tumugon ka. At ang pagtugon ang pintuan kung saan pumapasok ang lahat ng makabuluhan, manatiling narito kasama ko. Patuloy na makini. Patuloy na piliin ang kamalayan kaysa sa distraksyon. Mayroon pang darating at ngayon ay nasa posisyon ka na upang matanggap ito. Minamahal kong anak, nais kong kausapin ka tungkol sa kung ano ang nagpapaiba sa iyo. Hindi para itaas ka sa iba. Hindi para punuin ka nga pagmamataas, kundi para tulungan kang maunawaan ang kaloob na inilagay ko sa iyo. Ang nagpapaiba sa iyo ay hindi dahil mas magaling ka. Ito ay dahil handa ka. Handa kang makinig. Handa kang huminto. Handa kang damhin ang kung ano ang natutunang manhidin ng iba. Handa kang manatili habang ang iba ay nagmamadali. Ang kahandaang iyon ay bihira at ito ay mahalaga sa akin. Nagdadala kang isang sensitibong espiritu. Marahil ay naramdaman mo ito sa buong buhay mo kahit wala kang mga salita para dito. Napapansin mo ang mga bagay na hindi nakikitang iba, malalim kang makaramdam. Nararamdaman mo ang pagbabago sa kapaligiran. Nahihinuha mo kung ano ang hindi sinasabi. Kung minsan, ang pagiging sensitibong ito ay parang isang pasanin. Maring nais mo na sana ay hindi ka gaanong apektado, hindi gaanong may kamalayan, hindi gaanong natitinag. Maaring nagtaka ka kung bakit hindi mo kayang patigasin ang iyong sarili tulad ng iba. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon nang may pagmamahal at kalinawan, ang iyong pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang pintuan. Marami ang nagbaon ng kanilang pagiging sensitibo dahil itinuro sa kanila ng mundo na hindi ligtas na makaramdam. Binigo sila ng buhay. Sinaktan sila ng nga tao. Naantala ang nga pag-asa. At sa halip na matutunan kung paano dalhin ang sakit na iyon sa akin, natutunan nilang isara ang mga bahagi ng kanilang sarili. Natutunan nilang magmadali, mag-distract, manatiling abala, manatiling maingay, manatiling manhid. Sa paglipas ng panahon, huminto sila sa pagpansin sa aking mga bulong. Hindi dahil tumigil ako sa pagsasalita, kundi dahil natutunan ngang kanilang mga puso na huwag makinig. Hindi mo ibinaon ang iyong gutom. Kahit na sinubukan kang patigasin ngang buhay, may isang bagay sa iyo na lumaban. Kahit na kumatok ang kabiguan, tahimik ka pa ring umasa. Kahit na nanatili ang kalituhan, nakinig ka pa rin. Maring hindi mo laging alam kung ano ang iyong pinakikinggan, ngunit nanatiling bukas ang iyong puso. Iyon ang nagpapaiba sa iyo. Ang pagiging iba ay hindi laging madali para sa iyo. Maaring naramdaman mong hindi ka bagay, hindi naiintindihan, o sobra para sa iba. Maaring sinubukan mong makibagay, sumabay sa bilis,
Hindi gaanong mag-alala, hindi gaanong makaramdam, ngunit sa tuwing sinusubukan mong patahimikin ang inilagay ko sa iyo, iniiwan ka nitong hindi mapakali. Ang pagkabalisa na iyon ay hindi kabiguan. Ito ay ang iyong espiritu na nagpapaalala sa iyo kung sino ka. Hindi kita nilikha para magmadali tulad ng iba. Hindi kita idinisenyo para i-consume ang buhay ng walang pakninilay. Hinubo kita na may pusong nakikinig dahil ang pakikinig ay lumilikha ng relasyon. Ang pakikinig ay lumilikha ng lalim. Ang pakikinig ay lumilikha ng pagkakahanay. Habang namamadali ang iba sa mga sandali, nararamdaman mo ang hatak na huminto. Habang nilulunod ng iba ang katahimikan sa ingay, nararamdaman mong nahahatak ka sa katahimikan. Iyon ay hindi aksidente. Iyon ay disenyo. Ikaw ay iba dahil ikaw ay matulungin. Ang pagiging matulungin ay hindi maingay. Hindi ito humihingi ng atensyon. Ito ay simpleng napapansin. At ang pagpansin ay kung saan nagsisimula ang paggahaya. Ang mga nagmamadali ay bihirang makakita. Ang mga nananatili ay madalas na nakakakita. Nanatili ka, paulit-ulit nanatili ka, kahit na hindi comfortable, kahit na nakakalito, kahit na nakakahalaga ito ng oras at kaginhawahan. Nais kong marinig mo ito ng malinaw upang mawala ang pagkakahawa sa iyo ng pahahambing. Hindi ka nahuhuli dahil iba ang iyong kilos. Hindi ka nakukulang dahil mas tahimik ang iyong landas. Hindi ka mahina dahil malalim kang makaramdam. Ang dala mo ay pag-unawa. Ang pag-unawa ay nangangailangan ng pagiging sensitibo. Ang pag-unawa ay nangangailangan ng pasensya. Ang pag-unawa ay nangangailangan ng pusong nakikinig bago mag-react. Marami ang mukhang tiwala dahil natutunan nilang kumilos ng mabilis. Ngunit ang bilis ay hindi katumbas ng direksyon. Ang ingay ay hindi katumbas ng kalinawan. At ang tiwala ng walang pakikinig ay madalas na naglalayo sa mga tao mula sa kung saan sila dapat naroon. Maaring naramdaman mong mas mabagal ka kung minsan, ngunit pinrotektahan ka ngang kabagalan. Inilayo ka nito sa pagpasok sa mga bagay na hindi mo dapat dalhin. Pinanatili nitong malambot ang iyong puso. Pinanatili nitong tumutugon ang iyong espiritu. Ang nagpapaiba sa iyo ay gutom ka pa rin. Ang gutom ay mapanganib sa kaaway. Pinapanatili ng gutom na buhay ang mga puso. Pinapanatili ng gutom na naghahanap ang mga tao. Pinapanatili ng gutom na bukas ang pinto. Marami ang pumuno sa kanilang gutom ng distraksyon, kaginhawahan, rutina o kontrol. Sinabi nila sa kanilang sarili na sila ay kontento, ngunit puno lamang sila ang ingay. Hindi ka nasiyahan sa ingay. Nais mo ng katotohanan, nais mo ng kahulugan, nais mo ng isang bagay na totoo. Ginabayan ka gutom dito. Ang gutom ang naging dahilan kung bakit ka huminto sa halip na mag-scroll. Ang gutom ang nagparamdam sa iyo na mahalaga ang sandaling ito. Ang gutom ang nagpahintulot sa iyong maramdaman na mayroong isang bagay na tahimik na iniaalok. At dahil tumugon ka sa gutom na iyon, ngayon ay nasa posisyon ka na para tumanggap ng higit pa. Huwag mong pakalituhan ang pagiging iba sa pagiging nakahiwalay. Hindi ka nag-iisa kahit na tila malungkot ang iyong landas.
kasama mo ako. Naglalakat ako kasama ng nakikinig. Inihahaya ko ang aking sarili sa mga nanatili. Nagtitiwala ako ang higit sa mga nakiingat sa mga sandali. Iba ka dahil iba ang iyong pahawak sa mga sandali. Alam kong maaring kinuwestiyon mo ang iyong sarili. Maaring nagtaka ka kung bakit tila hindi apektado ang iba sa mga bagay na labis na nakakapukaw sa iyo. Maaring inisip mong may mali sa iyo dahil hindi mo kayang balewalain ang binabalewala ng iba. Hayaan mong itama ko ang kasinungalingang iyon ng marahan ngunit matatak. Ang hindi mo kayang balewalain ay ako. Ang naramdaman mo ay ang aking presensya na dumadampi sa iyong espiritu. Ang pumukaw sa iyo ay ang katotohanan na sinusubukang abutin ka. Ang pagiging iba ay hindi tungkol sa pagiging mas mataas sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging handa na makinig, handa na makaramdam, handa na tumugon. Ang kahandaang iyon ang nagpapahintulot sa akin na gabayan ka sa mga paraang hindi nararanasan ng iba. Hindi dahil mas mahal kita, ito ay dahil mas nakikinig ka. Nais kong itigil mo ang pagsukat sa iyong sarili laban sa mga nagmamadali. Ang kanilang landas ay hindi mo landas. Ang kanilang bilis ay hindi mo bilis. Ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang kapayapaan. At ang kanilang ingay ay hindi nangangahulugang kalinawan. Hindi ka kailanman nilikha para tumakbo kasama ng karamihan. Nilikha ka para maglakad kasama ko. Maimga sandali sa hinaharap na muling magiging magastos ang pagiging iba. Kapag matutukso kang patigasin ang iyong puso, manhidin ang iyong gutom, magmadali para lang makibagay. Alalahanin mo ang katotohanang ito nun. Ang nagpapaiba sa iyo, ang nagpapanatili sa iyong nakahanay. Ang nagpapaiba sa iyo, ang nagpapanatili sa iyong nakakarinig ng aking tinig. Ang nagpapaiba sa iyo ang nagpapanatili sa iyong hinaharap na bukas. Hindi ko hinihiling na maging ibang tao ka. Inaanyayahan kitang parangalan kung sino ka na. Ang sensitibong espiritu na dala mo ay nagpapahintulot sa iyong madama ang aking kalapitan. Ang pusong nakikinig na mayroon ka ay nagpapahintulot sa iyong matanggap ang aking gabay. Ang gutom na iyong pinoprotektahan ay nagpapahintulot sa iyong lumago. Hindi ito madepekto na dapat ayusin. Ito ay magaregalo na dapat ingatan. Iba ka dahil nanatili ka habang ang iba ay nagmamadali. Nakikinig ka habang ang iba ay nagbabaliwala. Nakaramdam ka habang ang iba ay nananahimik. At dahil doon, nakatayo ka sa isang lugar ng pagkakahanay na hindi naabot ng marami. Huwag mong iwawala ang bahaging ito ng iyong sarili. Huwag mong ibaon ito para mabuhay. Dalhin mo ito sa akin. Protektahan ko ito. Gagabayan ko ito. Gagamitin ko ito para dalhin ka sa mga lugar ng kapayapaan, kalinawan, at layunin na hindi kayang abutin ng ingay. Iba ka, minamahal ko, hindi dahil nasa itaas kang karamihan, kundi dahil handa kang makinig habang ang karamihan ay nagmamadali at ang kahandaang iyon ay huhubog sa iyong buhay sa mga paraang nagsisimula ka palang makita. Manatili ka sa akin ng kaunti pa, hayaan mong markahan ka ng sandaling ito. Hayaan nitong ipaalala sa iyo na ang iyong buhay ay hindi basta-basta, na ang iyong hinaharap ay hindi nakatakda, at ang maliliit na sandaling ang pakikinig ay maaring magbukas ng malalaking pinto. Narito ka para sa isang dahilan. At dahil narito ka, may bagong maaring magsimula. Minamahal kong anak, lumapit ka at hayaan mong magsalita. Ako ng malinaw at marahan.
sa iyong puso. May isang katotohanan akong nais mong maunawaan, hindi para itaas ka sa iba, kundi para tulungan kang makita ang bigat ng nangyari. Marami akong tinatawag. Ang aking tinik ay umaabot sa malayo at malawa, samga sandali, samga buhay, samga tahimik na siko at marahang pagpukaw. Bumubulong ako sa pamamagitan ng kaisipan, sa pamamagitan ng pagkabalisa, sa pamamagitan ng sandaling tila hindi dapat baliwalain. Marami ang nakakarinig ng bulong na iyon, marami ang nakakaramdam ng siko. Ngunit ang pakikinig ay hindi katulad ng pagtugon. Ang pakiramdam ay hindi katulad ng pananatili. At doon nakasalalay ang pagkakaiba. Ang pagiging tinawag ay karaniwan, ang pagtugon ay bihira. Hindi ko sinasabi ito ng may kalungkutan o pakadismaya, kundi ng may kalinawan. Lagi akong nagsasalita, lagi akong nag-anyaya, lagi akong umaabot, ngunit hindi ako kailanman pumipilit ng tugon. Hindi ako nakahabol ng atensyon. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa ingay. Naghihintay ako nga handaan. Naghihintay ako ng pusong hihinto ng sapat na katagal para makinig. At sa sandaling ito, iyon mismo ang ginawa mo. Tumugon ka. Maaring hindi mo alam kung bakit ka huminto. Maaring hindi mo lubos na naunawaan kung ano ang nagpanatili sa iyo. Maaring wala kang nga salita para sa hata na naramdaman mo. Hindi nito binabawasan ang kapangyarihan ng iyong tugon. Maraming tugon ang nagsisimula bago dumating ang pag-unawa. Marami sa pinakamahalagang desisyon ay ginagawa ng tahimik, ng walang paliwanag, ng walang tiwala, ng walang kalinawan. Ginagawa ito nga pusong sapat na bukas para sabihing, hindi ko alam kung bakit, pero mananatili ako. Nais kong makita mo kung gaano kadalas na nararamdaman nga tao ang naramdaman mo at nagpapatuloy pa rin. Nararamdaman nila ang sandaling paghinto, isang hatak sa kanilang espiritu, isang pakiramdam na malapit na ang isang bagay na makabuluhan, ngunit pagkatapos ay nagsasalita ang takot, sumisingit ang distraksyon. Naktatanong ang pagdududa. Sinasabi nila sa kanilang sarili na wala lang iyon. Sinasabi nila sa kanilang sarili na iniisip lang nila ito. Sinasabi nila sa kanilang sarili na babalik sila mamaya. At bihirang dumating ang mamaya. Tinawag sila, ngunit hindi sila tumuhon. Hindi ko binabawi ang aking tawag kapag binabaliwala ito ng mga tao. Nananatili akong mapagpasensya. Nananatili akong naririyan. Ngunit may mga sandali kung kailan tiya ang paanyaya, kung kailan tumpa ang oras, kung kailan eksakto ang pagkakahanay. At ang mga sandaling iyon ay nangangailangan ng tugon para matanggap. Tumugon ka sa isa sa mga sandaling iyon, kahit na simple lang ang iyong tugon, kahit na tahimik ito. Kahit na ang ginawa mo lang ay manatili habang maaari ka sanang umalis, pinararangalan ko iyon. Pinararangalan ko ang iyong tugon hindi dahil ito ay dramatiko, kundi dahil ito ay taos puso. Hindi ka tumugon ng may pagganap. Hindi ka tumugon ng may katiyakan. Tumugon ka ng may pagiging bukas. At ang pagiging bukas ang lagi kong hinahanap. Maraming tao ang gustong kalinawan bago sila tumugon. Gusto nilang kasiguruhan bago sila manatili. Gusto nilang malaman ang resulta bago sila sumang-ayon. Ngunit hindi ganon gumagana ang relasyon. Hindi ganon nabubuo ang tiwala. Lumalago ang tiwala kapag tumutugon ang isang tao ng walang buong pag-unawa. Kapag lumalapit sila sa halip na lumayo,
Kapag nananatili silang naririyan sa halip na magmadali, tumugon ka sa ganoong paraan. Hindi ka humingi nga mga sagot. Hindi ka nangailangan ng patunay. Hindi ka naghintay hanggang sa maging ligtas ito. Nanatili ka at iyon ay nagsasabi sa akin ng higit patungkol sa iyong puso kaysa sa kayang sabihin ng mga salita. Nais kong malaman mo na ang patugon ay hindi nangangahulugang bigla kang nauna sa iba o mas mahalaga kaysa sa kanila. Ibig sabihin ay handa ka. Ibig sabihin ay matulungin ka. Ibig sabihin ay receptive ka. At ang pagiging receptive, ang pintuan kung saan pumapasok ang gabay, kapayapaan, at pagbabago. Sabihin mong ang kaluluwa ko ay sa iyo, Diyos, kung nagugutom ka sa kanyang presensya. At ibahagi ang video na ito